kung matanggal ka o kung ano mga kasapitan mo sa mga susunod na panahon, okay lang yan. Anak ng tokwa, natalo ka na nga, nakaupo ka pa. Ano pa naman gusto mo? Huwag ka nang dumakdak sa social media. Ganda ng relo mo dyan, brad ah. Talagang paldong-paldos tong si Benny Abante. Eto, lipat na ho tayo mga kababayan. Ha, para ika nga mabilis ang flow ng ating talakayan dito sa video na to. Eto, sinopla ko nitong si Mayor Benjamin Magalong, itong si Elizalde ko. Nagnakaw ka sa bayan, tapos sasabihin mo, it was sacrifice and it's not abandonment. Ano nga, it's not abandonment? Dapat kasi nung nagkaroon ng hearing sa Senado, nung pinatawagan ni Senator Rodante Marcoleta, nagpunta ka eh. Yung problema dito kay Mayor Magalong eh, di ba makakabanat ka na eh. Yung tipong, di sana kahit ngayon hindi ka na consultant o kung ano man yung pwesto mo sa ICI na nalabas mo na ang nalalaman mo. Ika nga, nasa record na ng Blue Ribbon Committee. Ang dami mong karte yan. Ayaw kung mag-ano dun eh, sa House of Representatives kasi nandun ang laban. Ano nandun ang laban? Yung laban nila tapos na. Ika nga, itinigil na yung hearing ng TRICOM. Yung Impracom pala, Impracom tinigil na yun. Wala na hong Impracom ngayong mga panahon na to. Eto, rekta ho tayo. Sa pagiging broken-hearted nitong si Mayor Benjamin Magalong. Game. Yung below the belt, yung hindi nila kapalit ng pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga techniques sa project. Yeah, Hingi lang kami ng more details doon. Sino yung nasa likod noon or may idea ba kayo bakit ganun, Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, ano? Pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold nung press conference na yon, okay na yung ibang mga issues eh. Yeah. Yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Yan. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan eh. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin, kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat eh. Pati na rin yung mga lawyers. Ang dami nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Ay, teka. Yan sinasabi ko sa'yo. Sinamahan mo mga merong saltik sa utak. O pagkatapos kang pinakinabangan, kasi kaya ka lang naman nila gusto, kaya ka nilang paikutin. Madali kang bulahin siguro. Di ba? Nakita mo naman yung ginawa nila kay VP Sara. Mantakin mo, nagpunta lang doon sa Quezon Road. Talagang sumipot ka, pasalu-saludo ka pa doon sa bangag. Ano ka? May bagahe ang presidente. Sa tingin nyo ba nasa tamang katinoan siya sa mga pinagagawa niya ngayong mga panahon? Tanongin ko to si Mayor Benjamin Magalong. Kayo, galing kayong law enforcement. Alam nyo yung mga karakas ng mga bangag. Sa tingin nyo ba yung si Marcos Jr. nasa tamang katinoan? Sige nga, Aber, sagot nga ho kayo. Ang problema ho kasi sa inyo, yung tipong nagbanwagon kayo eh, yung tipong matagal na kayong nagsasalita dito sa particular na issue na to. So, ano naman, to be fair, dito kay Benjamin Magalong, nagsasalita ka na kaso puro parinig ka rin. Ngayon, nung nagkaroon ka ng opening, ang magiging kasangga mo doon sa pagbira mo sa House of Representatives na binanatan ka sa mga nakalipas na panahon, yung mismong presidente, mahiya naman kayo statement, di ba? Yun o kasi ang nangyari dyan. Ngayon, ang ginawa nito, ayan na. Pwede na akong bumira nito kasi presidente na mismo kakampi ko. Kakampi mo, wala naman sa tamang higa nga, di ba? Bangag ang kakampi mo eh. Bangag sa kapangyarihan. Wala sa tamang katinuan. O anong napala mo ngayon? Pagkatapos kang kinasangkapan para gamiting hand sanitizer, panghugas ng kamay, pampalinis ng kanilang mga pangalan, o nasaan ka ngayon? Basura ka na. Yan lang yan kay VP Sara, di ba? Hindi na kayo
matuto. Mga manggagamit yung mga Marcos na yan. Kung paano ginamit ni Marcos Jr. ang mga Duterte, ganyan kanya ginamit. Ipinakita niya, kasama ko yan si Magalong, kilala nyo yan ha. Ano yan, anti-corruption advocate yan. Alam nyo naman yan, talagang kahit presidente, binabangga niya, nasa tabi ko siya, nag-i-inspection kami dyan sa Cannon Road. Saludo pa sa akin yan kita nyo naman. Sige, gawin natin special advisor o consultant yan sa ICI. Lalong nabus yung credibility. Yun lang naman, palamuti ka lang doon, bottom line. Magpakatotoo tayo dito. At kung sakaling mapanood to ni Mayor Benjamin Magalong, alam mo na totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nang bobola dito. Yun talaga ho yun. Kung anong ginawa nila kay BP Sara para mapanalo nila yung 2022, ganun din ang ginawa nila sa'yo para maragdagan. Hindi naman yung tipong para maging credible talaga ang ICI. Pagka naka-establish na, wala ka ng kwenta, umalis ka na dyan kasi siguro hindi ka pwedeng nombrahan, hindi ka pwedeng manipulahin o kung ano pa man. Wala na akong pakialam doon. Ang sigurado ko dito, yung oportunidad na pinalampas mo sa Blue Ribbon Committee, hindi ganun-ganun lamang, di ba? Yung pagkakataon na dapat sana ilabas mo na nalalaman mo, nailagay mo yung sa record ng Blue Ribbon Committee, yung mga cat's eye, yung mga anong tawag dito, yung mga linalagay pantakip diyan sa mga bangin diyan sa diyan sa Baguio, di ba? Dapat sana ilinabas mo yun sa Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman sinasabi na makipag-ayos kay Senator Rodante Marcoleta. Alam ko meron kayong nakalipas ng mama na yan. Pero yung si mismo, nasa sa inyo na yung personal na yun. Pero talagang para sa malinis sa pamahalaan ang iyong layunin, iisang tabi mo yan eh. Nasa isang goal tayo dito, Senator Rodante Marcoleta. Imbis na mag-isama dun sa mga talagang naghahanap ng accountability, sinamahan nitong si Magalong, yung mga merong saltik sa utak sa Malacanang. Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon yan. No. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. Nako. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Sabi niyo po mukhang yung ka nervous. Well, alam mo, parang sa ngipin yan eh. Maya-maya pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Sino kaya yan, sir? Siguro any more questions? Pero Pangalanan mo kasi, ito naman si Mayor Benji. Wala na, binaboy ka namin sa social media. Yung sinasabi mong yung tipong yung credible, yung tipong walang bahid ng ka na eh. Kumbaga, tawag dito, binahiran ka eh. Di ba? Binahiran ka. Ngayon ayaw mo pa mag-all out sa bagay. Masanay na tayo dito sa mama na to. Pinatawag nga sa Blue Ribbon, di man makakanaka na. Di natin malaman kung si kanino siya nakatotoo. Ang nagtowa. Kasi po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation ng ICI. Oo naman. Yan. At ako, Lumalabas sa ilong eh. Oo naman. Credible yan. As long na hindi mababanggit ang pangalan ni Romualdez at nitong si Marcos Jr., credible yan. niwala pa rin ako Ang tawa. na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila Secretary Babes, Secretary si Chairman Reyes, si Ma'am Rosing, at ito parating na si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon, wag lang i-re-rain, magiging credible yan. Yan. Magiging credible yan. Yung tipong pagkapupunta na kay Martin Romualdez, biglang pipihit, pakaliwa o pakanan yung investigasyon. Yun sabihin mo, Mayor Benji. Di ba? Yun talaga yun eh. Yun talaga yun. Marami hong dyan sa ICI na yan. Anak ng tawa. Meron kasing anti-corruption na commission. Bigla ngayon, nagkaroon. Pagdating ni Marcos Jr., binuwag niya ho yun. Yung anti-corruption commission on... Basta merong commission na gano'n anti-corruption. Ngayon, gumawa naman siya na sa kanya. Kasi hindi niya nga naman kontrolado yung mga yun, kaya kailangan meron din siya. Kulo ko talaga, lakas ng saltik sa utak.
Nung nandun naman kami, wala naman pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Abogado ka ba? Abogado. Ba't ginawa kang legal advisor? Trabaho mo sa law enforcement. Trabaho mo investigador. Tapos, hinire ka para maging ano ang tawag dito? Tawag dito? Ano siya? Law advisor. Legal advisor. Ano ka, abogado? Ganun. Ayaw, huwag ka na mag-imbestiga. Doon pa lang dapat tinanong mo na, mga meron ba kayong tama sa utak? Dapat ginanong mo eh. Mag-imbestiga. Diba? Yun ang message doon eh. And you don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU kami. Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pang purpose ko? Bakit ako nandun? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Can you think of any specific something na na-discover nyo? I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Yes. Sir, ano yung masasabi nila sa tennis court po sa bahay? Yeah, alam mo, Yun na. pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon eh. Unang-una hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure nun. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, papakdis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, nagtuklap-tuklap yun. Hindi pa po fully paid yung... Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages. Umabot na nga ng 5 million eh. At 20,000 per day, that's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages yan. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihira daw siya makamit ng LGU na walang hiningi sa kanya. Pero nakuha po yung project through bidding sa... Very open yan. Very transparent siya. Walang kaduda-duda yan. Ay, sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam sa kanya. Sa mga Diskaya, wala kaming kaalam-alam ng mga... Yan na nga ba sinasabi ko, Mayor Benji eh. Di ba? Okay na sana eh. Yung tipong sa kwentuhan, makakaano na yung tipong ang ganda na ng flow ng katanungan eh. Hindi, ganda eh. Yung tipong magkakatropa na kayo. Kasama mo na yung idol mo, tapos bigla kang iiwan sa ere. Bigla kang lang pabagsakan ng tennis court, Diskaya, Benjamin Magalong. Naku, nayari. Nayari si Benji Boy. Huwag ka kasing magsasama sa mga merong saltik sa utak. Ang daming pwedeng samahan. Hindi ko naman sinasabing samahan mo si Mayor Benjamin, itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko naman sinasabing mag-Pro Duterte ka. Bakit hindi si Congressman Toby Chanco? Yan. Pwede yan. Pwede mo samahan yan, di ba? Pwede mo samahan. Yan si Congressman Isidro nga. Pwede yan. Magsama kayo. Eh kaso, nagpunta lang sa Cannon Road, sumalu-saludo ka pa. May nalalaman ka pa. Sasaluduhan mo bangag. Ako sundalo, anak ng to ko. Kung wala na ako sa serbisyo, hindi ko sasaluduhan yung presidente na yan, anak ng to. Alam mo, ako sundalo. Ngayon, wala na ako sa serbisyo. Bumisita siya, tapos yung mga kasama nagsasaluduhan. Ba't mo sasaluduhan yung praningning? Higa nga, di ba? Marami mga kalokohan pala sila. Last na lang, Mayor, may instruction pa sa inyo ulit ang Presidente after na umalis kayo sa ICI? Wala na. Wala na akong communication with the President. Pero sir, tingin Nagamit ka na eh. Anong feeling, Brad? Anong feeling nung nagagamit? Yung tipong pagka nalaman na yung strategy mo, yung kung ano yung diskarte mo, tapos pagka wala ka ng pakilabang, tapos iiwan ka sa area. Ano yun?
Ang daming ganyan. Yung dapat maging transparent and Pero ramdam ko kalungkutan itong si Mayor Benjamin. Sige nga, paano yan? Turo, paano ba natin naatakihin yung issue na yan? Paano ba yung ano yun? Paano yung style mo na yan, di ba? Pagka medyo, naku mo na. Okay, wanak ka na, babay na. Iniwan sa ere. Meron ng towa. Yan ang mga Marcos. na ba sa investigasyon? Tama naman yun na kailangan talaga i-open nila para at least walang pagdududahan. Pero ako na mismo nagsasabi kasi nag-a-attend naman ako ng hearing. Eh. Although may ikot din ako, tapos nag-a-attend din naman ako ng hearing, wala akong nakikitang pinagtatakban doon. No? Kaya nakikita kong, kumbaga, may anomalya. Wala. Wala. Wala pa kasi nandun ka pa. Kasi ikaw kakanta ka eh. Huwag niyong ipakita kay Magalong. Ang instruction sa kanila, huwag niyong ipakita kay Magalong. Kasi pagka natapos na lahat ng yan, hindi natin mapapatahimik yung mama na yan. Sumusobra na kadaldalan yan sa social media. Dito na, kay ano na tayo, Amy Marcos at Sir Deo Macalma. Dito na ho tayo. Okay? Morning sa inyong lahat. Gintong-ginto talaga naman ang ating stasyon. Aba, mga Golden Daba Award trophies yan. Sangkatutak naman na trophy. Ayan, isasanla natin yan. Sana nga. Laging tandaan, Ang dami mo yun, talano gold. Ikaw talaga, oh. Ang plastic mo, Amy Marcos. Ang dami niyong gold, diba? Yung talano gold yun, di niyo pa pinamigay. Kala ko bang ibabahagi niyo ang kayamanan ng mga Marcos sa mga sambay ng Pilipino? Ano sabi ni Sir Jack? Kaya ako lang naman binoto yung mga Marcos na yan kasi sabi nila, bibigyan nila akong talano gold. Uy, Amy, tingin naman talano gold. Mahal ng gold ngayon, oh. Patuyin mo naman ako ng gold. Kahit ano lang, kahit 1/4 lang. Hindi na 1 kilo, hindi na kalahating kilo, 1/4 lang, di ba? Amy, tapyasan mo naman ng konti yung kayamanin niyo dyan. Uy, baka joke lang ha, binibiro ko lang kasi naging topping laging to. Baka sabihin, nangingi tayo. Hindi ho tayo nangingi. Anak ng toko, baka disclaimer ha, baka splice to, baka splice. Mahirap na. Di ako nangingi, Amy ha. Okay lang na basta wag ka na manalo kahit di na kita makita forever, okay na yun. bagyo. Ano Ay, ba ito? oo. Lindol, Senator, kagabi. Nililindol, Ha? ano Oo. man ang problema, Oo. ay may solusyon. Ayan. Yes, sabi ko. At speaking about solution, Senator Amy Mama, unang-una po ay Sa lahat ng problema, may ay mambubudol. Yun, pwede ba? Ay mambubudol. Ay may solusyon. Ay mambubudol. Diba? Ay mambubudol. ayan, abay, Kala ano mo, nga ba ah. ang estado ng Na administrasyon makakaisa ng kay ating PH, ngayon, ah. Ang sabi ni VP Sara ay unstable daw po ang Marcos administration. Ano po ang masasabi niyo, Senator Amy, ma'am? Ang masasabi ko, napakagulo. Talaga naman hilong-hilo na ang mga senador. Talagang napakagulo. Hindi namin maintindihan. At panay chismis, ang katutak na Marites, Aha. na magkakaroon ng palitan na naman sa Senado. Palitan na naman Na sa naman? mababang kapulungan. Ano ba yan? Aha. Wala Yan. naman kung saan. Bardagulan ng bardagulan. Hindi na kami nakakapagtrabaho. Ayan. Pero ako wala akong pakialam. Ako'y nakapagpasa na ng 2 bills na tinaasahan ko itutuloy pa sa cooperatives. Aba, anong bills yan, Senator Amy? Yung, Ay yung una yung sa marine diversity, isang tratado sa yung clause at makakatulong sana ito sa ating mga fisher folk para sila ay matulungan sa data research at parating lang sinasabi overfished, wala na daw isda sa ating dagat, buhaya na lang ang natitira sa Pilipinas. Ano ba yan? Ay, teka muna, Senator Amy, ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po masasabi niya? Promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung nako. announcement kagabi. Abay, bakit? Nako. Aba, ewan, nakakatawa nga kasi pag Yun ba ang bali-balita sa caucus? Yung pinag-uusapan nila sa caucus ng majority? Anak ng towa, Senator Amy. Kung ako sa inyo sa minority, ang caucus din kayo. Pag-usapan nyo, paano nyo babalik niya kabalintunaan na yan?
parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Parang Meron. suspense doon. Parang bawal na umabot lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanungan ko tungkol sa unprogrammed funds. Kasi Ayan, ang oo. parati natin tinitingnan yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Aha. Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion Wow. at 700 billion. Ganyan kalalaki 1 yung trillion ng unprogrammed. 1 trillion pesos na nga daw, Senator Ma'am, yung mga nagastos sa mga foreign assisted flood control Pero tayo mga kababayan, kung alam ko lang, noong bata ako, dapat pala pinangarap ko. Hindi ako nangarap na maging doktor eh. Kasi pangarap ko nun maging doktor eh. Diba? Dapat pala pinangarap ko nun maging maging anchorman, maging reporter, maging radioman. Yan ho, sila ho pala yung pinakamalaki kung kumita. Sa totoo lang nga, sila ho yung pinakamalaki kung kumita, lalo na pagkapanahon ng eleksyon. Talagang paldong-paldong ho yung mga individual na yan. Kung alam ko lang, sabi ko, change career sana ako nung mga medyo bata-bata ako ngayon wala na tayong change career. Di ba? Wala na ho tayo hindi na ho tayo pwede maging kagaya nitong si Sir Deo Macalma. Yan talaga, malulupit ho yung mga yan. Yung kagaya nila Mike Enriquez, Arnold Clavio, yan talaga ho, malulupit. Ika nga, paldong-paldo yung mga yan. Panahon ng eleksyon talagang parang baha na umaagos ang pera sa kanilang mga pagkatao, ika nga. projects. Isa Pero, pa yun. ayan, Yung oo. dalawang yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama ang bitin. Aha. Kaya Yeah. naman. So yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion Jaime, na ginastos. Jaime, try mo magpa-interview sa akin. Sigurado di ka mabibitin. So, pa-interview ka sa akin. Hindi kita bibitinin. Ako hindi ako mahilig mambitin eh. Saka pagkatatanungin kita, ano, bitin ka ba? Tutuloy pa natin. Hindi kita papakawalan ng bitin, Jaime. Yan ang sinisigurado ko sa'yo. Magpa-interview ka kay PH Update. Lalabas natin yung Talano Gold mo. Na sa Magpapag-giveaway tayo ng Talano Gold dito sa PH Update. Magpapag-giveaway tayo ng Talano Gold dito sa Sige na, dito na, pa-interview ka na. foreign assisted project. Utang yan, ha? By the way, mga utang yan. Kaya Wow. nasisindak ako. Ba't ganun? Alam naman natin yung CDO River. Ano po, Aha. yung Cagayan na De de Oro. Oro. Pampanga Bay, Pasig Marikina River. Trilyon ang ginastos. Wow. Sa Metro Manila, 9 billion 2025 pa lang. Bakit bahang-baha pa rin tayo sa bilyones na yan? Asa napunta yung mga perang yan na wash out lahat? Hindi ba kayo mananawagan, matatawag ng audit, Senator Amy, kung paano ginastos yung 1 trillion pagkatapos na binabaha pa rin po tayo? Hindi ko nga maintindihan ilang bang zero yung trilyon. Kalaki-laki ng mga pera, puros Aha. mga utang. Ayan. Wala maipapakita. Sinasabi nila lagi, yung mga pumping station daw ang ginastos nila. Hindi nga umaandar puro barado daw ng basura kung Aha. ano-anong dahilan ng binibigay. Kaya para Yan. sa akin, bitin, wag nilang titigil muna yung investigasyon. Ayan. Kailangan alamin natin. At walang mga sacred cows nga, walang bawal. Aha. Kung anong tumbukin ng ating mga testigo, kung anong sabihin, yun dapat ipursige. Walang ganyanan. Aha. So, para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tama, oo. Tapos may unprogrammed pa na hindi pa natatalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakadami pang bitin. Kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, parang pinipigil kami. Kasi Nako. aabot yun sa mas mataas Pataas na Ganun ba? mataas kasi ng Sino bang pumipigil sa inyo? Palitan nyo na. Kaya nyo na yan. Si JB, gusto nang gusto nang umalis sa majority. Nakikita niya na yung mga kababuyan Kaya nyo yan. Aimee. Let's go. tinutumbok Hanggang saan sa itaas yan? Ewan, kaya nga wala tayong magagawa. Aha. Talagang ganyan ang investigasyon. Kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung totoo.
wag pagbabawalan, wag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador, may script daw ng Zarzuela to eh. Oo nga daw, DDS script daw. Kaya nga, ano ba yan? Kaya hindi maganda yung nangyayari. Gulong-gulo na kami. At bubuhayin na naman daw yung impeachment, bubuhayin na naman Wow. daw yung chacha, Aha. tapos may alingaw-ngaw pa ng martial law. Ano Ayan, ba? Magulo oo. na nga. Aha. Linilindol na ang Cebu, ang Bogo City. Andito pa tayo nakikipagbardagulan. Ayan, speaking of, ayan, mga impeachment at May saltik sa utak kapatid mo eh. Anong toka? Talagang gagawin nila lahat para maibaling sa ibang usapin yung issue ng flood control na yan. O, may insider siguro itong si Amy sa Malacanang. Malinaw na ho siguro yan mga kababayan. gulo-gulo, Senator Amy. Ano nga ba ang nangyari noong September 21? Muntik na nga bang plinano nga bang lusubin ang Malacanang? At muntik na nga bang madiskarel ang administrasyon ng yung ading Nako. Pangulong Bonget? Ano bang balita sa mga Ilocanong general natin? Ano ba yung mga marites at group chat? Maraming alingaw-ngaw nga na miski yung military talagang hindi na natutuwa. At pinagkakait yung 350 pesos na binibigay sa kanila. Naku, kaliit tapos naririnig nila, pinupusta nila yung buhay nila. Ang ating mga AFP police parating natatanggal sa budget. Yung mga pensyon, lahat yan na inaasahan nila, tinatanggal lagi sa budget, samantalang kung ano-anong kalokohan, bilyon-bilyon na pinapasok, yan na nga. At yan ang problema talaga. Nung 21, anong balita yung sa Camp Aguinaldo? Yes, so ano bang sabi ninyong former aide-de-camp, Nika Director General Manong Dick De Leon, ha? Pati mga junior officers daw po medyo medyo mainit ang ulo. Mukhang, Talagang mainit ang Oo, ulo at matatapang kasi sumusulat sila at Wow. mga active ang pumipirma, hindi na yung retired. Kaya kinakailangan kausapin talaga kasi hindi talaga tama ang nangyayari sa bansa. Pag nakarinig ka naman ng ganito, sa totoo lang galing akong Korea, meron kaming conference tungkol sa climate change. Inggit ako lahat ng bansa Ay, kung ano-ano ang ginagawa. Meron silang long tunnels sa KL, sa Malaysia, merong kanal diyan sa Bangkok, hindi na sila binabaha. At nakakahiya, tinatanong sa akin kung ano daw nangyayari sa Pilipinas sa Wow. climate change at sa flood control. Ano ba isasagot ko? Pati yung hapon ang sabi, Si Raul, sabi mo, may si Raul yung mga yung mga nasa administrasyon, yung kapatid ko, yung ading ko, parang may saltik sa utak, sabihin mo. Ganun lang. Ang dali lang naman sagutin yan. Anong nangyayari sa flood control sa bansang Pilipinas pagka tinanong ka, di ba, Amy? Sabi mo yung kapatid ko, parang sinto-sinto. Hindi ko malaman kung bangag o ewan. Ganun lang naman. Pinapahirapan mo pa. Ikaw, bahala mag-English to, siyempre. Pagka-Englishan usapan, hindi tayo pwede dyan. Ang Petrang Garapata, papag-Englishin mo pa ako. Sabi mo, my brother is not a prince. Sabi mo na. paano ba babayaran yung mga utang Ayan. sa JICA? Naku po, ano ba Eh, sagot niyan? sabi nga natin bubit nung daw taga JICA sinita ang inyong ading Pangulong Marcos namula. How can you pay us? Kaya nga. Ganito ang nangyayari sa atin. Kaya nga. At yun nga, yung balita na nagsalita nga yung presidente ng Korea na yung KOICA naman, yung mga utang naman sa KOICA, ihinto na. Wow. Kasi wala nga pambayat at mauubos rin lang daw sa Corruption. Aray ko. So, ano ang nakit niyong IME solution, Senator Amy, sa ganitong Hindi sitwasyon? na nga, wala na nga IME solution, IME consumption. Ang hirap talaga. Ano ba itong nangyari sa atin? Huwag kang Talaga susurrender. Kailangan. Well, unang-una, ang masasabi ko, mali. Mali talaga yung sinasabi na tigilan lahat-lahat ng flood control. Eto na nga, binabaha yung mamamayan. Huwag mo maitigil. Gawin mong maayos. At huwag naman isiro yan. Yung Parañaque Spillway na dekada 70 pa, pinag-uusapan na, nakaplano na yung dredging ng Laguna de Bay. Parang maliit pa ako. Yan ang kwento sa Laguna de Bay. sa Malacanang, pati yung river basins, yung 17 major river basins. Ang tagal na natin naririnig yan. Tapos, di ba dapat yung investigasyon ng Senado in aid of legislation, tapos na yung in aid of election. Kaya, sana kung legislation, tignan natin talaga mula sa procurement, pre-procurement, talagang sa implementasyon,
taxation, sa audit, lahat tignan one by one. Siyempre, higit sa lahat, kasagsagan ngayon ng budgeting mula sa House, papunta na ngayon sa Senado, talagang yung mahihiwagang insertion na yan, talagang tignan ng maigi. Bakit naman insertion? Kasi ang pangalan, sa pangalan pa lang, bastos na eh. Ang sagwa Mas maganda intindihin yung insertion kaysa amendment. Amendment. Ano ang pinagkaiba nun? Ang power of the purse, syempre, nasa Kongreso at sa Senado. Talaga naman na maglalagay ng amendment. Lahat nga ng national agency, panay hingi eh. Hingi ng dagdag. Alam naman natin, parating kulang. Pero totoo nga bang halos lahat daw po ng Senator Amy ay nagkaroon ng insertion dito sa project sa flood Inaaway control? nga namin si Senator Ping parang hindi naman siya nag-a-amend. Kapag siya, institutional amendment. Kapag kami, insertion, hello, hindi. Ano ba pinagkaiba nun? Hindi. Ang trabaho talaga ng senador, alam naman niya, at alam namin lahat, ay katulad rin ng mga kongresista, tignan yung budget ng Pangulo at ayusin, dagdagan, bawasan, pakiusapan. Gano'n naman talaga yon. Kaya may pagbabago mula sa pag-submit ng presidente sa SONA hanggang sa pagdating ng December, yung final na budget. May pagbabago talaga doon. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion, ninakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi naman ganun yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, yung NBI, yung kasama ko pa nga si Senator Lacson yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget, kaliit-liit, ang dami-daming nangangailangan at tumanda na at nagkasakit na mga sundalo. Yun nga, dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman. Tapos, hahanapan mo syempre ng pera yon sa ibang budget. At saka siguro ma'am, okay lang na magkaroon na ayan. Si Senator JB galit din kahapon ayan, inaamin niya meron sa insertion pero hindi sa flood control project. Wala, hindi sa ganun, pampira naman. Kung minsan may flood control sa Ilocos Norte, hindi natin mapagkakaila, halimbawa sa Solsona. Paano ka naman puros bundok doon na wash out, landslide. Talagang magkakaroon ng flood control, wala nang tulay na out na yung mga kalsada, naging karayan na lahat ng bukid. Anong gagawin mo? Siyempre ayusin. Pati karayan natin, wala nang ang tubig Kaya nga pati karayan talagang tuyot na din. Ayan. Umuulan lang pagbagyo sa Ilocos, aminin. At saka siguro ma'am, bantayan din kasi natin, bakit yung ang reklamo, bakit yung mga pondo sa flagship projects ng presidente, nawawala pa. Bakit nangyayari yun? Ba't hindi nababantayan sa BICAM? Hindi ba kawalang hiyaan talaga yung pangyayaring ganyan? Dati kasi, yung panahon ng tatay ko, hinihiwalay yung Yun, tatay na naman. project. Okay. Tatay na para naman. magkaroon tayong ng magagandang flood control, magagandang highway. Nabubuo yan, hindi naman yan pwedeng tapusin sa loob ng isang taon. Samantalang yung timeline ng budget, isang taon lang. Ano naman matatapos mo sa isang taon? Mga farm to pocket road. Naku, ayan na tayo. Dapat yung mga long term, talagang multi-year, talagang bigyan yan ng tuloy-tuloy. Wag ginaganyan, china-chop-chop pati mo sa Pangulo. Wala man respeto. Hinalagay sa unprogrammed. Last minute, nakita ko sila last year. Hindi ako pumirma ng budget last year kasi nagwawala. Nagwawala na ako, nakita ko na, blanco lahat. Tapos yung mga flagship project, ano naman ipapakita? 3 taon na, wala pang malalaking project. Kasi nga, tinastas yung billion-billion na para sa flagship. Yung iba nun, foreign assisted, utang. So, nagbabayad tayo ng handling o holding fee yung para i-reserve yung pera para sa atin. May bayad yun. Kapag hindi natin binigay yung counterpart, nako, nawawaldas lang yun. Sino ba mga nagmaniobra ng budget? Ewan ko, pinagtanggal-tanggal lahat ng FAPs ng Foreign Assisted Project, linagay sa unprogrammed. Paano magiging unprogrammed? Mag-aantay ka ng savings. Pero ang balita sa Department of Budget, magbayad ka ng 5 to 10%, pwedeng i-release ang unprogrammed kahit walang savings. Wow. Very magical. Mukhang may alam ka sa DBM, Senator Amy. Talaga bulok talaga yung sistema mula DBM hanggang DPWH. Lahat yan may gulo. Pati yung nabanggit ni VP, yung tungkol sa mga sindikato, sa POGO. Ako,
ayoko kasi yung I told you so, very manang ang dating. Aha. I wish I were wrong, pero Mayo pa lang, 2021 pa lamang, nag-aalala na ako, bakit tumatanggap ng donasyon sa Pogo, sa sindikato, sa kontraktor? Sinasabihan ko na, sina Bonjing, dahan-dahan kayo dyan, baka may hingin yan na hindi nyo kayang bigay. Wow. Tapos May 2023, nag-umpisa na yung Tambalos Laws at yung confidential funds, ginulo na ng ginulo. Tapos December 2024, ang kulit ko na nga eh. Nahiya na ako sa sarili ko, ang kulit-kulit ko, very manang na talaga ang dating. December, nag-umpisa yung People's Initiative, naalala ninyo yung Chacha? O ako na naman ang starring doon, ako yung kontrabida, kakainis. Eh nung naudlot yon, impeachment naman kami, tapos pinagpipilitan na naman na ilagay ang politiko sa ombudsman. Wow. Ang sagwa naman talaga. Ayaw ba si Sec Aboying na mapunta ng ombudsman? Nako, mahirap yata kasi may kaso naman siya. Aha. May kaso siya mismo sa ombudsman. Tapos siya yung maghahatol bilang bagong ombudsman. Tama ba yun? Hindi naman tama yata. Cleared na raw siya. Yan. Oo nga, biglaan na cleared in 1 minute. Nagulat naman ako. Samantalang alam ng lahat sa opisina ng ombudsman na nakatenga pa rin ang kaso niya. Kaya eto, maraming kababalaghan. Talagang nalulungkot ako sa bansa natin. Habang ang pala ay nasa 8 pesos at marami pa rin na naghihirap at humihingi ng tulong para sa kalusugan, ayan, palakasan pa rin ng sino ang may maip, sino ang may tupad, akap at AX na natitira. Bilyong-bilyong pa ang natitira eh. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko, Yan na naman sinasabi ko eh, command responsibility, ibibintang kay Martin. Anak ng toka, madam. Alam ang tawag dyan? Ungguyan. Tinatanong yung command responsibility, ibibintang sa... Wala talagang kasalanan yung kapatid mo, ganon. Martin Romualdez lang talaga. Yan ang problema. Kung doon sa hearing nitong si Marcos, nitong Blue Ribbon Committee natatapos kay Zaldico, sa iyo naman natatapos kay Martin. Hindi pwedeng umakyat sa Malacanang. Isa ka rin, nakakagigil ka. mabait siya. Lang Pero niya ako. naman na papayag ng kabulastugan. Eh kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat Sabi ko sa'yo, nakikinig. 2021, ngangaw na ako dyan eh. Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin. Kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, huwag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagkagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Umamin. Binigay ang lahat ng biyaya sa mundo. Grabe, hindi ba kayo naiyasambay ng Pilipino yan? Ibinigay na namin lahat ng biyaya sa inyong pamilya. Tapos ganyan mo pinagagawa nyo. Mga walang ya talaga itong mga Marcos na to. Nakagigil. Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun eh. Hindi ba kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside, ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby.
nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos noon, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Ayan. So ito mga wealth na ito na mga sinasabing di malaman kung saan kinuha ang pondo. Ano ang mangyayari diyan, Senator Ma'am? Dapat ma-confiscate ang mga ito? Nakakatawa nga yung sinasabi ni Secretary Boying, pinagpipilitan niya na isoli muna